Glory. Yan. Magandang umaga mga kagrasa, no? Ito na yung request natin. Ay, request nyo pala. Yan. Bali, i-interviewin natin si Pepe, no? Katabi natin. Kahit kakagising lang namin. Yan. Ready ka na, Pepe? Ready naman. Yan, ready naman si Pepe. Palitan tayo ng tanong tsaka sagot. Oo. Sorry sa part kasi Kagigising lang. kagigising lang. Umiyak na agad mga kagrasa eh. Aga. Wala pa, umiiyak na eh. Kumbaga, lang to. Oo. Hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bakit iniyak agad yung teka lang. Ito muna. Yan ang unang tanong natin mga kagrasa. Sino ba si Pepe? Si Pepe yung nagsimula sa lahat na kasama ko sila kapanalig. Sila si Kabagang. Si Kabagang. Oo. Sa lahat ng part na parang kitrip lang kami, parang gusto lang yung patawa na meron kaming part na nagpasaya. Yun yung ano nyo. Kumbaga, yun yung trip nyo dati, mag-comedy, magpasaya ng tao. Doon dati hindi naman namin inakala na na may kita pala. Oo. Ang gusto lang naman talaga namin magpasaya doon sa part ng pagbablog, ganun. Yun yung yun sa part ng pagbablog nyo. Gusto nyo maging comedy. Maging comedy kaya lang. Kaya kayo nagsama-sama. Pero magkakababata naman talaga kayo, di ba? Sobrang magkakasama kami sa lahat. Oo. Ikaw, ito pa, kamusta ka na ba? Ako, kamusta bilang gusto mag-vlog, waiting pa rin tayo. Pero yung nasa isip mo, anong naglalaban? Bilang kasi ilang beses ka lang nang naming sinabihan na mag-vlog. Pero alam ko, gumagawa ka ng video paunti-unti. Kaya lang, tignan mo yung YouTube channel mo, wala pa rin, di ba? Yun. Maraming salamat pa rin sa mga nag-subscribe, pero may gagawin tayong vlog na magpapasaya sa inyo. Maraming salamat ulit sa mga pero may gagawin ako. Magbablog na ako, babalik ako. Abangan natin mga kagrasa, may gagawin si Pepe, no? Yan, tinitingnan ko kasi yung mga tanong kasi nilista ko dito. Hindi, pero yung pala, yung ang pinakatanong ko, nasa puso mo na ba na gusto mo na mag-vlog? Kaya ka nagpapaiwan dito sa campsite? May pagkakataon naman na parang naglalaro pa rin sa isip ko na kung ibabalik ko ba, kasi ang dami nang nasayang na part. Pero babalik ako sa pagbablog. Magbablog na ulit. Hintayin niyo yung mga mga mangyayari sa akin dito habang nandito ako. Maraming salamat pa rin sa naghihintay. Yan, marami kasing naghihintay. Ayan na po, narinig na natin yung sagot ni Pepe. Isa sa puso niya na raw yung yung gagawin ko. Yung pagbablog, no? Tapos ito yung tanong natin susunod. Anong bagay na tawag dito? Ano yung bagay na hindi mo kayang sabihin kahit kanino? Yung mga sikreto? Na hindi ko kayang sabihin kahit kanino na sasabihin ko dito. Hindi. Pwede mo namang hindi sabihin kasi nga sikreto. Hindi, kanino? Kanino ka talaga nagsasabi ng mga sikreto mo? Kay Louie. Kay Louie lang naman talaga. Kami lang naman yung lagi magkausap sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Kung kaya si Louie, Kapanalig. Si Kapanalig, siya. Minsan may nakakalimutan kaming part sa pinag-uusapan namin. Pero siya yung Tsaka si Kuya Agrasa. Lagi ko siyang sinasabihan ng mga part na nangyayari sa amin sa buhay namin na na tagulang. Medyo may masakit na part pero inaayos naman namin. Na kami lang yung nakakaintindi. Ito pa. Ano yung
Ano yung pinagkaiba nung, di ba, si tita, si mama mo, nandiyan pa. Anong pinagkaiba nung nandiyan pa siya, tapos Wag nung si mama. wala na? Oo, yung pinagkaiba ng buhay mo, nung nandiyan pa si Tita Francia, hanggang ngayon, di ba, wala na. Anong pinagkaiba nung dalawang yon? Ah, Dati ba ano? na kay mama tsaka sa tita ko. Hindi. Kaya sa mama mo, yung pinagkaiba ng buhay mo nung yan pa si mama mo, nung nawala. Lahat naman sila tulong sa lahat. Kumbaga, pare sila nagsabi sa akin sa part na umiba ka ng landas. Kasi ano eh, ako yung tipo na kaya ko ilaban yung sarili ko kahit nasaan man ako. Sabi, para sa mga kapatid mo, para sa sa lahat. Ang pinakamaling nangyari lang sa buhay ko kasi may maling nangyari sa buhay ko. Na-interest na sa malayo ako. Ayun kasi, may interest na sa malayo ako. Parang, sabi nila parang gumanda yung buhay mo. May mga nakakasama ako dun na na parang nilalayo rin ako ng landas. Pero, tuwing babalik ako sa bahay, sabi ng tiyahin, Dito Che, maraming salamat sa lahat. Ikaw yung nagpangaral sa akin. Si mama, bago mong wala. Ay, 10 taon na palang wala ang nanay ko. Nung, ito, October 4. Hindi siya tumigil na magpangaral sa akin na ayusin ko yung buhay ko. Kasi ako lang yung meron. Ako yung meron para sa mga kapatid ko. Ako yung dapat magdadala para sa kanila eh. Alam mo dapat ikaw magdadala sa mga kapatid mo. Ako yung magdadala dapat para sa kanila. Yun ba yung bili ng mama mo? Ni mama, tsaka ni Tita Chena, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Tumutulong siya para sa amin, pero nagpapangaral pa rin. Hanggang sa uli, hindi siya bumitaw. Pero, sinasubukan mo ng yung ipinagbabawal na gamot? Ayun yung sinabi ko sa sarili ko na hindi ko gagawin. Minsan akong nakaranas, pero sabi ko, ang maling-mali pala. Yung sabi natin yung chongke, sabi natin yung nakatikim, pero maling-mali pala. Sabi nila, magiging masaya ka dito sa part na to. Pero, ang gara nangyari. Pero marami namang nangangaral sa'yo. Sobrang. Pero yun nga, hindi mo nga na sinubukan. Hindi ko sinubukan, tsaka hindi ko susubukan. Kahit anong mangyari. Sa damo, aminado ko. Nasubukan ko. Pero, pangit ka banding. Lolokohin ka lang ng sarili mo dun. Gara ka banding. Eto, may tanong pa ako sa'yo. Di ba may asawa ka dati? I-reveal ba natin dito yan? Sige, pwede naman. Yung pinagdaanan mo sa asawa mo dati? Bakit kayo nag-iwalay? Ayun, puro trabaho ginawa ko. Parehas kami nagtrabaho nung asawa ko. Yung unang asawa ko. May pangalawang asawa na ako. Yung sa una, ang gara ng kabanding kasi, alam mo yun. May anak ka ba sa kanya? Meron. Meron. Di ba? Hindi okay. Hindi naging okay. So ngayon, anong mo, pamilya mo ngayon? Miss na kita.
Sa unang anak. Hindi na sa unang asawa, sa unang anak na lang. Miss na lang. Hindi. Morpheus Marley. Eto, yung ano nga, di ba nga doon sa unang asawa mo. Tapos ito, anong pinagdadaanan mo ngayon dito? Oh, climax. Climax na. Nasa Climax na tayo. Nasa climax na tayo. Bakit ka ba nandito? Alam ko, di ba sabi mo, mag-a-unwind ka lang eh. Eto na. Hanggang sa nagustuhan mo na nga dito, mag-vlog na nga siya, di ba? Bakit? Bakit ka mag-a-unwind dito? Ano bang pinagdadaanan mo? Ito na yung pinakasagad na part. Tapos na ba tayo sa kwento? Kwento mo na. Lahat na ng kwento nandito. Meron pa. Lahat ng tanong. Sige. Marami pa lang tanong. Doon na muna tayo sa part sa pangalawang asawa. Ayun. Ito, nag-chat pa. Pinagdadaanan mo. Nag-chat siya. Kamusta na ba ako? Oo. Galing ako sa kawalan. Nawalan akong trabaho. 4 months na ako walang trabaho. Ano ba? Yun. Buti, andito si kuya. Bukod sa nagtatanong siya, kasama ko siya hanggang sa uli. Siya pa rin nagbibigay sa akin ng bukod sa payo. Bukod sa payo, financial, binibigyan ako ni kuya. Maraming salamat pa rin. Naman, syempre. Naintindihan ko yung pinagdadaanan mo. Galing ako sa kawalan. Sa kawalan talaga. 4 months na walang trabaho. Ayun. Nagkakatampuhan na kami ng asawa ko. Asawa ko may trabaho. Nagkaroon lang kami ng problema dahil wala na akong trabaho pero tumutulong ako sa kanya. Nakikita ko naman na yung pagpupursige pa rin ni Pepe. Kung ano yung meron ako. Tumutulong ako. Nagtatrabaho ako pala. Di ba ang dami mo nang naging sideline? Sumasideline ako. Sumasama ako ng bangka. Ngayon dito ako sa campsite. Tutulong ako dito. Madami pong si Pepe, sinideline na, naghahakot ng kung ano yung kaya kong gagawin ko. Oo. Para sa pamilya. Para sa pamilya ko. Sa ngayon, wala lang talaga. Sana, kahit pa paano kung may sa ngayon, tumulong. nagkakatampuhan kayo dahil... Nagkakatampuhan kami ng asawa ko dahil wala akong trabaho. Nagtatanungan kami, kamusta na ako. Siguro yung tanong ni Mrs. Kamusta na ako siguro para sa mga bata. Pero maraming salamat pa rin. Para sa mga bata? Ganun. Sa pamilya mo naman, mayroon bang problema din? Yun, yung sa tanong ni Kuya. Ngayon kasi, may bahay kaming tinutuloy ni Mrs. Ngayon nagkahiwalay kami. Hindi kami na nagkahiwalay. Nagkahiwalay lang ng bahay. Kasi, lumayo muna ako kasi, wala akong tinutuluyan sa ngayon. Nagkahiwalay kami ni Mrs. dahil sa parang tampuhan lang. Dahil syempre, hindi naman ako pwedeng mag-stay dun sa tinutuluyan namin dahil, ano ba yung part ng sasabihin ko? Nagkahiwalay lang kami sa ngayon kasi magkasama kami nung kapatid niya. Syempre, ayoko namang mabigat lang sa part na mag-i-stay ako doon tapos wala naman naibibigay. Gusto ko mag-stay muna ako sa ibang lugar para yung parang may maibibigay ako para sa kanila. Ayoko naman umuwi doon na pabigat lang ako kaya gusto ko humiwalay muna para may maibigay sa kanila. Magtatrabaho ko sa iba na kahit ano yung pwede kong gawin, kahit magdagat ako, kahit dito sa campsite tutulong ako dito. Para may maibigay lang sa kanila. Yung may tulong lang na maibibigay. Yun nga. Di ba nandiyan na? Paano ka nanatiling matatag dyan sa nangyayaring yan? Ano ang sikreto mo? Bakit ganyan? Kasi ako, nararamdaman kita eh. Bakit ka nagiging matatag dyan sa mga pinagdadaanan mo yan? Sa totoo lang. Anong inspirasyon mo? Sa totoo lang, parang gusto ko kumuha ng tali. Parang gusto ko magpakamatay na lang nung nandun ako sa Nabota. Tapos lagi lang sinasabi sa akin ni Kuy, sumamba ka sa akin, pilitin mong lumaba.
pwede mong ilaban yung sarili mo. Siguro mag-vlog ka. Si Toto sinasabi, Kabanalig, sumama ka na lang sa akin. Tara, dito. Naiiyak ako sa'yo eh. Hindi, totoo ang hirap isipin Andito ako sa walang part na, hindi ko alam sa, ano pwede kong gawin dito Pero yung sinasabi nila, labang mo, mag-vlog ka. Sabi ko nga sa asawa ko, bigyan mo ko ng pagkakataon tanong, bakit? Yun nga, yung bakit ka nagiging matatag. Bakit ako nagiging matatag? Yun, dahil sa kanila, kay Kuya Kagrasa, kila Kuya Jumong, kay Kapanalig, kay Kautol, na sinasabi sa akin, magpaalam mo na sa asawa mo. Pilitin mong ilaban yung vlogging. Na hindi ko alam kung ano yung patutunguhan. Pero sabi naman nila, eto, pag naiangat mo naman yan, may lalaban mo yung pamilya mo Pero mas gusto ko talaga, siyempre, yun pa rin, nagtatalo sa isip ko, kung magtatrabaho ba ako, vlog. Dami naman tutulong. Maraming salamat pa rin. Lalo kay Howard. Kay Kagrasa, kay Kapanalig. Sabi nila, ilaban mo lang. Laban lang. Talaga, totoo yan. Laban lang. May part na parang inisip ko, mali ba to? Pero hindi rin. Kung may dating na pagkakataon na magiging okay yung vlogging ko. Tsaka salamat pa rin. Nagpapasalamat na ako una sa sa mga dahil supporters, sa mga supporters, viewers, subscribers. Ikaw. Ito naman, ibabalik ko naman din sa inyo. Ito pala, yung sinasabi ko, nasa isip ko to. Kung ito mag-click, ibabalik ko rin sa inyo. Lahat ng tulong na ibibigay nyo sa akin, ibabalik ko yan. Promise. Nasa isip ko yung ano yung pwede kong gawin. Hahanapin ko kayo. Lahat na magiging subscriber ko. Yan na yung plano mo. Nasa isip ko. Ibabalik ko sa inyo. Lahat ng tulong na ibinigay nyo sa akin. Babalik ko yun. Ito. Ano sikreto ng pagiging pogi? Para hindi tayo pa naiiyak. Sikreto ng pagiging pogi. Yun. Maging humble ka lang. Patapos na tayo eh. Tapos na ba? Patapos na. Maging humble ka lang sa sarili. Yun na lang muna yung tinanong natin kay Pepe. Ngayon kung gusto niya ng part 2, pag-iisipan namin maigay kung ano-ano yung mga itatanong natin kay Pepe. Sikreto ng pagiging humble. Pogi. Pakita mo muna. Paano yung pagiging pogi? Ano? Sana napapasaya kayo ni Pepe. Namin. Yung mga nanonood, no? Sana napasaya kayo. Lagi na lang tinatanong. Sino daw ba ako? Ako ba kahit yung yung asawa ni boss. Si Ma'am Aya. Ako daw ba Keeper. Si Keeper. Hindi po. Hindi po siya si Keeper. Kamukha lang. Pero sa magiging vlog ko, kung magkaroon naman ng pagkakataon na siguro kung may budget o sa ngayon wala pa kasi yung pinaka magiging vlog ko, hanapin ko si Sino? Hanapin ko si Keeper. Kahit anong mangyari. Ayun ang pinaka-goal mo? Di ba sila hanapin ko siya. Yung parang babiyahe ako kahit anong mangyari. Kahit mag-commute, kahit mag-commute ako. Taga Cavite lang si Keeper, alam ko. Siguro sa ngayong part,
Hindi ko pa magagawa kasi wala akong budget. Pero hahanapin ko si Keeper. Para masabi kung kami talaga. Oo. Yung inaakala nyong ako si Keeper, hindi po. Pero Puntahan niya lang para makita niya. hahanapin ko siya para masabing kung kami talaga ay magkamukha. So ayan, mga agrasa, kung gusto niyo yung part 2, mag-comment lang kayo dito para ma-interview ulit natin. Marami pa pong pinagdadaanan si Pepe. Hindi pa po yun ang lahat. Sobrang dami. Sobrang yung bigat, nandoon lahat. Ngayon, pinipilit ni Pepe umahon dito kahit papano para masabi niya sa pamilya niya na eto ko, makakapag-provide na sa inyo. May magandang trabaho o magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng kita kahit papano dito kung sakaling magiging goal niya talaga tong pag-vlog, no? Yan. Sana nagustuhan niyo po itong kung talaga may part 2, comment kayo. Maraming salamat mga agrasa. Tapusin na natin to, Pe. Maraming salamat sa mga viewers natin. Baka pwede kang magpasalamat at magpa-subscribe ka na rin sa kanila. Maraming salamat sa lahat. Sana masuportahan niyo muna yung hindi pa ako nagbo-vlog pero sana masuportahan niyo yung channel ko, Pepe the Great. Yan. Ilalagay ko rin yung yung channel niya sa description. Ate Julie. Pasukin po natin. Ate Julie, Ma'am Mofant. Ma'am Jonah. Maraming salamat. Ma'am Tsaka Jonah Lee. Maraming salamat. Team Kasangga, maraming salamat. Silent viewers sa sa OFW. Maraming salamat sa inyo. Tsaka sa lahat ng sumusuporta sa amin, no. Maraming salamat po sa inyo lahat. SC30. Yan. Tsaka meron pa. Basta makikita kita ulit sa live ni Kuya. Oo. Yan, maraming salamat mga agrasa. Hanggang dito na lang. Hintayin nyo kung gusto nyo ng part 2, mag-comment po kayo. Yan mga agrasa, thank you. Bye-bye.